Guys, panoorin mo to. Panoorin mo. 2001 na pumasok sa loob ng Kongreso ang mga infiltrators ng CPP, NPA, NDF. Ano na ang nangyari dito? Saan ito? So, yan ang dapat hanapin. Yan ang dapat papanagutan ng grupo ng mga komunistang terorista na ngayon ay nag-aasta na parang mga moral crusaders laban sa ating vice presidente. Pangalawa, kung mayroong pag-uusapan sa pundo ng confidential and intelligence fund, uunahin natin ang presidente kay Marcos Jr. Saan napunta ang humigit kumulang 4.5 billion pesos 2022, dito na tayo mag-start sa 2023. Kahit kasi budget niya na ito. Saan napunta ang 4.5 billion pesos sa 2023 budget at almost 5 billion pesos sa 2024 budget na confidential and intelligence fund? Hindi rin po ito tinatanong at kinukwestiyon ng mga komunistang alipores ni Martin Romualdez sapagkat ang target nila ay hindi ang pagtatatag ng audit, accountability, and transparency sa mga pundo, kundi ang target nila is gamitin itong issue as jumping board for their orchestrated and conspiratorial attack of political demolition against the Duterte political group, particularly against Vice President Sara Duterte. So kung mayroong dapat hanapin at mayroong dapat pagpapaliwanagin sa loob ng 2 taon na nakaraan, 2023 budget at 2024 budget, almost 10 billion pesos po ang confidential and intelligence fund ni Mr. Marcos. Saan niya rin ito ginamit? O bakit hindi niya ito question? Bakit wala kayong angal dito? By tradition, sa loob po ng Communist Party of the Philippines, ang unang tinatarget palagi na atakihin at durugin sa propaganda attack nung ako'y nandun pa ay ang nakaupong presidente. Kaya ang tawag nila palagi dyan, US Marcos regime, US Aquino regime, US Estrada regime, or US Ramos, US Aquino II, US Arroyo, US Duterte. Pero ngayon, bakit ang inyong tinitira, ang kanilang tinatarget ay si Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo, who is not yet the head of state and is not yet the head of Philippine government. Bakit? Sapagkat kapag natanggal at napatalsik sa kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo si Sara Duterte at pwedeng umupo si Martin Romualdez bilang Vice President na siya namang gusto niya mangyari para mag-transition na siya at maging Premier Ministro sa kanilang pagretoke sa konstitusyon, ay pwede rin pong mapabagsak ang gobyerno ni Marcos sapagkat mas mahina ito na leader at walang direksyon na leader at hindi lumalaban sa CPP, NPA, NDF at sa mga komunista, bulok at kurakot na mga elemento ng lipunan at ng gobyerno kung ikukumpara kay Sara Duterte. Iyon ang dahilan kung bakit bagamat hindi pa Pangulo ng bansa si Sara Duterte, siya po ang tinatarget ng CPP, NPA, NDF at ng mga opposition group sana, pero ngayon ay kasabwat na ng mali at maruming laro ng pamumulitika ng administrasyon ni Marcos, because Sara Duterte is anti-corruption. Sara Duterte is anti-communist terrorism. Sara Duterte is against criminal and drug syndicates. The way her father was a very strong leader against this kind of social evils na hinarap sa panahon niya ng kanyang tatay. Klaro tayo dyan. So kahit hindi siya presidente, siya po ang tinatarget na i-demolish. Sapagkat madali na pong pabagsakin para sa CPP, NPA, NDF, si Marcos Jr. at ang kanyang alipores at mga kasabwat niya like Martin Romualdez, sapagkat yan ang magiging resulta kapag natanggal si Sara Duterte. At wala na pong political base support para sa mga pamilya at mga political group ng Marcoses. Wala nang hidwaan na mas malaki na kakaharapin ng CPP, NPA, NDF. Kaya makapokus na sila sa paghila pababa kay Marcos Jr. So hindi alam ni Martin Romualdez, hindi alam ni Risa Araneta, hindi alam nito mga alipores nila na kapag nabigyan ng pagkakataon lilitsunin sila at ilalagay sila sa pag-ihaw nitong mga komunistang teroristang grupo na kanilang binubudburan at inaalagaan ng mga punto galing sa kaban ng bayan para gamitin ng mga attack dogs. No? Yan talagang totoo dyan. Doon yan papunta. Ang taktika na yan ay splitting the ranks of the enemy and isolate in the ruling clique the most rabid and the strongest enemy faction na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. At yan ay si Sara Duterte, hindi si Marcos. Yan ang taktika nila dyan sa target focus and narrowing the target. Kung bakit nagbubuo sila ng alyansa kasama kay Marcos at kay Romualdez. So ito lahat
ay isang pakikipagsabwatan ng maruming laro sa politika. This is not about our country. This is not about our people. Ito po ay interes para magkonsentra ang poder at kapangyarihan sa Marcos Romualdez. Di bali nang magkaroon ng isang napaka-iskandalusong pakikipagsabwatan sa mga kalaban ng gobyerno, basta wag lang manumbalik muli o makakaupo pa sa kapangyarihan ang mga Duterte. Because takot na takot sila sa Duterte brand of leadership. Ayan mga kababayan, yan ang ating nakikita kung bakit nagkakaroon ng propaganda pressure, nagkakaroon ng panibagong media mileage, at nagkakaroon po ng operational conspiracy muli ang CPP, NPA, NDF at ang kanilang mga alyansa sa mga hilaw na komunista at oportunistang bulok ng mga politiko upang magbudbud na naman muli ng pondo sila Marcos at Romualdez upang gagamitin sa eleksyon sa 2025 nitong mga CPP, NPA, NDF habang sila'y nakasakay sa kanilang pagkukunwari that they are moral crusaders against the abuse of public funds the way they would like to portray the Vice President. Samantalang kameme at urong ang dila nila at hindi nila nakikita at hindi sila naninindigan na questionin din ang almost 10 billion pesos na confidential in intelligence fund ni Mr. Marcos. Hindi nga nila kinu-question ang itinago na pork barrel na mahigit 280 billion pesos for 2025 sa loob ng DPWH kasi magiging kasabwat din sila sa pagpapatupad nitong pangunguntsabo at mga paggamit ng pundo ng bayan. Yan ang dahilan natin na nakikita kung bakit atat na atat sila na ipakonsolidate na itong mga komunistang terorista na ito na at mga bulok na politiko like De Lima at dalhin na daw sa Committee on Justice at magkaroon ng botohan kung sufficient in form and substance at i-consolidate na nila ang complaints so that before February 12, which is the start of the national campaigns for senatorial slate and candidacies at ganun din po sa party list. So ang mga senador magiging busy na. Samantalang wala na tayong narinig kay Mr. Marcos simula nang magsalita siya noong karaang taong buwan ng Disyembre na ayaw niya na magkaroon ng impeachment complaints o anumang proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte. Ininsulto pa nga niya ang Vice President, di ba? Sara Duterte is unimportant. Hindi daw mahalaga si Sara Duterte. Tinawag pa niyang ito ay isa lamang ang kanyang konflikto daw at hidwaan sa mga Duterte, lalo na sa kanyang vice presidente, ay isang storm in a teacup. Maliit na bagay daw yan in the larger scheme of things. No? Ito yung pautot ni Marcos. No? English pang ugok na to na wala namang ginawang mabuti sa taong bayan kundi ang magporma. Party here, party there. Yeah, man. Yeah. No, yun po ang kanyang ginagawa. Pa-English. Pero yung asikasuhin ang kabutihan at kagalingan para sa ikabubuti ng mga milyong-milyong magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga maralitang lungsod at mga manggagawa at ang mga milyong-milyong Pilipinong nagugutom at kulang ang kabuhayan at ganun din po ang mga manggagawang Pilipino na nagtitiis at nagsasakripisyo sa abroad, wala kang makikitang matino, maayos na direksyon ng mabuting pamamahala sa kanya. Puro laro ng politika at puro pasikat sa pa-English ng kanya mga speech. Kala mo matalino. Wala namang alam tungkol sa pamamahala. No? Wala kang makikita, pantakin mo, papayagan niya na i-zero budget ang PhilHealth at walang subsidy. Samantalang yan ay nasa Universal Healthcare Law na dapat mula sa mga buwis sa sigarilyo, alak at iba pang mga sin taxes, mayroon pong portion dyan na hindi bababa sa 50 to 70 billion pesos a year ang automatic subsidy to the PhilHealth insurance system para po sa healthcare program benefit as stipulated by the Universal Healthcare Law. Walang alam talaga. Pangalawa, niluluto nila at nililigaw ang sundalo at mga armed forces officers and men and women nang sinabi nila na dadagdagan daw ni Martin Romualdez, akala niya pera niya yun, no? Ang tinatawag nilang subsistence allowance na gagawin nila na from 4,500 pesos a day ay magiging 10,500 per month. Sorry, per month yung 4,500. Ang tawag dyan SA, subsistence allowance. Samantalang pinayagan nila at hindi na rin tinutulan ni Marcos na tanggalan ng 15 billion pesos modernization program and support fund ang Armed Forces of the Philippines. Hindi ba kulukoy klase presidente yun? Napayagan mo yon ang mga 280 billion pesos bilang pork barrel sa maskara
ng infrastructure programs na ipapatupad nila Martin Romualdez, ng mga alipores niya at ng ilang mga senador, at papayagan mo ang ayuda here, ayuda there, as if hindi kayang gawin ng DSWD ang kanyang social welfare benefit program, sapagkat yun ang trabaho dapat ng DSWD. At walang pakialam itong sila Martin Tambaluslos dapat at mga buhayang politiko sa Senado at Kongreso kung ano ang dapat ipatupad ng mga social welfare programs, sapagkat hindi nila gawain yan bilang mga senador at kongresista. So walang alam talaga ito si Marcos sa pagpapatakbo ng gobyerno. Yung 26 billion pesos na pang political bribery nila ng mga grupo ni Martin Romualdez at ng mga kasabwat na senador ay pinayagan niya. Pero tinanggalan naman ng 74 billion pesos na budget ang federal support. Tinanggalan ng 60 billion pesos na support ang DepEd at CHED para sa pampublikong sektor na edukasyon at pag-angat ng edukasyon at suporta sa mga milyong-milyong kabataang mahihirap na mga Pilipino. Number 3, tinanggalan din po ng suporta for modernization ng Armed Forces of the Philippines. So mantakin nyo yan, samantalang may mga flood control na naman na nanakawin at nadambungin at dudurubuhin ng mga ganid na politiko, ng mga kongresistang kontraktor din at operator ng kanilang mga pundong inilaan sa flood control na nakatago sa DPWH. Mantakin mo, pinayagan niya yun. Kaya tinatawag nating bukuls. Walang utak, walang damdamin para sa taong bayan. Nagkamali ang mamamayan kung bakit napaupo yan na presidente. Nararapat lamang yan na papanagutin sa mamamayan. No? Nagtapang-tapangan pa siya. Nireorganize niya ang National Security Council, tinanggal niya si Sara Duterte bilang Vice President. As a tradition and customary practice, tinanggal niya mga former presidents sapagkat nandyan si Rodrigo Duterte. Talagang ma-outshine siya ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte, kaya niya tinanggal ang mga ito. That is a very immature, insecure kind of decision and a manifestation ng paranoia, pagkapraning sa politika na insecure na siya. At the same time, mga kababayan, ito'y pagpapakita na hindi pang seguridad ng bansa ang interes nila, kundi ang pagkakaroon ng maruming laro sa politika na nasasakripisyo ang mas malawak at mas malalim na consensus building of advocating for a very sound and effective national security policies and programs. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag natin na palpak ang gobyernong ito, walang damdamin at walang puso. Ito'y gobyerno ng mga barkadang alipores na mga ganit sa tubo at negosyo na oligarko, barkada at bata-bata ito ng mga politikong kurakot, at ang gobyernong ito ay hindi nararamdaman ng taong bayan. At puro lamang maruruming laro sa pamumulitika nila na kasama doon sa kanilang ambisyon na manatili sa poder lagpas pa sa 2028. Gustong-gusto naman ng CPP, NPA, NDF sapagkat with Marcos retaining as president, a weak and insignificant leader na walang saysay sa bansa, mas mapapadali pong recovery ng CPP, NPA, NDF. And only the armed forces of the Philippines, secondarily ang PNP, primarily ang AFP, ang pipigil na tayo'y babagsak sa kamay ng mga komunista. Pero hindi magaganap ang ganyang senaryo at oportunidad kung matino ang namumuno sa ating bayan. Klaro tayo dyan. Yan ang ating nakikita kung bakit tahimik ngayon si Marcos dito sa papalapit na mga pagkilos ng INC o ng Iglesia ni Cristo, sapagkat it appears this is going to be a symbolic participatory gathering of the different sectors of Filipino people na napupundi na at napupuno na sa kagaspangan at kagarapalan ng pangbubulabog ng kurakot sa gobyerno, pagwawaldas pundo at kapalpakan at kawalan ng matinong pamumuno sa pamahalaan sa Pilipinas. I hope that the Iglesia ni Cristo will open up sa kanilang pagtingin na ito ay magiging oportunidad ang pagkilos sa January 13 for the real solidarity and real call for peace and real good governance upang maayos po ang mga sigalot at hidwaang ito na ang pinagmumulan ay pagiging sakim sa pundo at kapangyarihan ng nakaupong Marcos Romualdez at ang kanilang pakikipagsabuatan sa mga kalaban ng gobyerno na ginagamit nila as political demolition team and attack dogs against their political rivals sa mga Duterte group. Mga kababayan, pag-uusapan din natin bukas, maaga pa, itong panibagong pahayag na inilabas ni Mayor Magalong ng Baguio City